2,000 years later. Tignan nyo to. Sabi ko na nga ba, huwag tayo magpapaniwala pa agad sa mga ganito na nakikita natin sa internet. Isa lang buti lang andyan kayo para di ka lang. Okay lang yan, ano pa ba? Huwag kayong pamaniwala sa mga kumakalat na balita. Ang mahalaga, dito tayo mag-fact check. At saka, ibalik natin yung mga credible sources at saka para masupport yung mga balita ng mga kulat sa internet. Uy, ano ba? Nahanap kwentuhan, may reporting pa tayo. Tara na. Tara! Think before you click. Ito ay magandang gawain, action, para maiwasan ang pagkalat ng mga maling impormasyon. Bago mo ibahagi ang balita, pag-isipan mo munang maigi kung ano ang mga maganda at masamang dulot nito at mangalap ng mga impormasyon tungkol dito pang malaman mo kung totoo ba ito o hindi. Huwag agad-agad mag-share ng mga nabasa online, maging responsable sa lahat ng mga oras. Nakabasa ka ng mali, tama mo. Mali ang nabasa mo, walang mismo sumingit sa kalat nito. Walang kwentang mali ito. Huwag mo nang kumagi para hindi na nagtagal ang mga tao na nakabasa ito. Kaya naman, pwede mo itong i-share pero sabihin mo sa iyong post na mali ang turang informasyon kaya hindi. Siguraduhin ang kredibilidad ng pinagkuhaan ng impormasyon bago magbahagi ng balita. Alamin muna kung saan ang galing ang impormasyon. Ilan sa mapagkakatiwalaang sources ng balita ay mga anunsyo mula sa gobyerno, balita mula sa media network, TV, dyaryo at mga. Tiyaging tama ang impormasyong ipapasa. Sa panahon ngayon na maraming gumagamit ng social media, mas dapat pa tayong maging kritikal sa ating mga nababasa. Hindi lahat ng nakikita o nagpa-viral online ay totoo. Bago mo ibahagi ang nabasa mo, siguraduhin mo munang ito'y tamang impormasyon.